Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun. Kasi madami akong hinaing eh. Gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Di ba? Ang tagal ko nang nagsasalita dito, ang tagal ko nang bumabatikos sa organisasyon natin. Hanggang ngayon wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Di ba? Wala naman eh. Kaya sige lang. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin na natin lahat mga kasama habang hindi nila naririnig. Para malaman lahat ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema. Diba? Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun. Kasi madami akong hinaing eh. Gusto kong iparating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood tong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Di ba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest, di ba? Pagdating sa giyera. Di ba pagdating sa giyera, ano yung unang pinafront? Di ba sa 300 na movie? Ay hindi, sa Troy na movie, kung napanood niyo yung Troy na movie. Yung pinafront ng mga hari, yung mga lowest mammal. Di ba? Yung mga pinakamababa nilang warriors. Baga, sa PNP, yung mga patrolman lang. Kasi kahit mamatay sila, wala silang pakialam. Di ba? They are the lowest mammal. Ganun tayo eh. Lowest mammal kasi tayo. Kaya wala silang pakialam sa atin. Kaya kahit anong sabihin natin, hindi nila pinapakinggan, hindi nila pinapakialaman. Kasi lowest mammal nga tayo. Pero di nila alam na yung lowest mammal na yan, wala ding pakialam sa kanila. Diba? That's the irony. That's the irony of the organization. Kung yung pinakamataas walang pakialam sa pinakamababa, yung pinakamababa naman walang pakialam sa pinakamataas. Tandaan nyo yan. Diba? Kaya kahit anong sabihin natin, wala silang pakialam. Kasi anong boses natin? Lowest mammal tayo eh. Hindi sulitin na natin. Habang wala silang pakialam sa atin, buga lang tayo ng buga. Di ba? Yun yung point. Ang tagal ko nang nagsasalita dito, ang tagal ko nang bumabatikos sa organisasyon natin. Hanggang ngayon wala pa naman akong notice. Wala pa naman akong notice to report sa krami. Para magharap sana kami ni Chief PNP, ni BBM. Di ba? Wala naman eh. Kaya sige lang. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyong sabihin. Sabihin na natin lahat mga kasama habang hindi nila naririnig. Para malaman lahat ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema. Diba? If you got nothing, diba? If you got nothing, you have nothing to lose. Sabi nga nila. Ako, patrolman pa lang ako. But, ano lang kung patrolman ako. Wala akong pakialam kasi kahit anong gawin nila, wala din naman mawawala sa akin. I have nothing, di ba? I've got nothing. I have nothing to lose. Pero sila, mga general sila, they have everything. They've got everything. Kung magkakamali sila, they will lose everything. Di ba? Yun yung lamang natin. Yun yung lamang natin mga kasama. If you got nothing, you have nothing to lose.
Kaya sige lang, bembangin natin sila para marinig nila yung mga hinaing natin. Kasi mababa lang tayo eh. Hindi nila tayo naririnig. Ito, isa rin tong traffic na to eh. Problema ng Pilipinas yan. Nung panahon ni PRRD, walang traffic, di ba? Alam niyo yan, ng 2019, 2020, 2021. Alam niyo kung bakit? Walang traffic noon. Siyempre, may pandemic noon. Di ba? May pandemic kasi noon eh. Siyempre, walang traffic. Doon magaling si PRRD. Pinagkaroon niya ng pandemic sa Pilipinas. Alam niyo, plinano niya talaga yun eh. Para tumahimik ang Pilipinas, magkaroon ng reset. Kaya timing din talaga na nagkaroon ng pandemic nung panahon ni Duterte. Tumahiming kasi nawala ang traffic. Nawala ang daming nawala noon. Diba? Nawala yung mga kriminal. Nung panahon ni Duterte, ang daming nawala. Nawala ang mga kriminal. Nawala ang traffic. Nawala ang trapo. Nawala ang mga korap, di ba? Eh ngayon, panahon ni PBBM, ang daming bumalik. Yung mga nawala nung panahon ni PRRD, bumalik naman sa panahon ni PBBM. Ano ba ba? Inyamet din nga pa nagbiyage na paw. Ani mabba. Sa ano kasi yun, sa Tugigaraw, ani mabba. Ano ba yan? Parang ganun. Ano ba yan? Hay. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Shout out sa lahat ng mga sinaglawin dyan, mga classmate kong nanonood. Kumusta kayo? I-comment nyo yung mga gusto nyo sabihin sa PNP. I-comment nyo na kasi ito na yung pagkakataon natin sabihin lahat ng mga hinaing natin, mga kasama. Sabihin natin lahat ng mga gusto nyong sabihin sa organization para marinig nila na meron tayong reklamo. Kasi kung hindi tayo magre-reklamo, anong mangyayari? Aabusuin lang tayo, mga kasama. Diba? Organization yan eh, organization. So kailangan magkakasama tayo. Kailangan kung ano yung hinaing ng mga nasa tao sa baba, marinig ng mga nasa taas para magkakasundo tayo, di ba? Kung hindi tayo magkakasundo, walang mangyayari sa organization natin. Kahit anong gawin nila sa taas, hindi rin naman susunod yung nasa baba. Anong kwenta nun? Di ba? So kailangan talaga, kailangan sumunod. Ay hindi, kailangan magkasundo muna tayo. Kailangan magkasundo muna tayo bago tayo sumunod. Diba? Kaya nga ang word na sundo tsaka sunod eh parang pareho lang yung mga spelling niya, diba? Sundo, sunod, pareho lang yung spelling nun, nagkabaliktad-baliktad lang. Diba? Isipin nyo mabuti. S-U-N-D-O, sundo. Sunod, S-U-N-O-D. Diba? Parehong-pareho yung spelling, parehong-pareho yung laman ng mga letters niya. Nagbalik-baliktarin mo, diba? Pero same lang yung laman nun kasi magkarugtong talaga yan. I mean, baga, dapat pantay yung mga yan, magkapantay yung dalawang word na yan, sunod tsaka sundo. Diba? Paano ka susunod? Paano ka susunod sa taas kung hindi kayo magkakasundo? Diba? Isipin niyang mabuti, mga kasama. Paano ka susunod sa boss mo kung hindi kayo magkasundo? Yung gusto niya, ayaw mo. Yung gusto mo, ayaw niya. Paano tayo magkakasundo yan? Paano tayo susunod sa kanila kung yung gusto nila, hindi tayo sang-ayon sa kanila? Diba? That's the point. Paano tayo aasenso bilang organisasyon? O, sa organisasyon na lang muna tayo. Huwag muna tayong lumayo. Paano tayo aasenso sa organisasyon
kung tayo mismo hindi nagkakasundo. Mga kasama, isipin niyo mabuti. Legit na pulis, asar na naman basher mo. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam sa mga basher na yan kasi hindi nila alam. Hindi nila alam ang pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, mga kasama. Hindi nila alam. Mga basher lang yan, wala silang bilang. Kung gusto nilang malaman yung pinagdadaanan naming mga pulis ngayon, uniform personnel, try nilang pumasok sa PNP. Try nilang pumasok sa AFP. Basta pumasok sila, malalaman nyo kung ano yung nararamdaman namin ngayon. Di ba? Watak-watak na kami ngayon, mga kasama. Totoo yan. Watak-watak na kami, hindi na kami organisasyon. Hay. Kumbaga sa pamilya, kumbaga sa isang pamilya, yung tatay namin hindi na namin kasundo. Di ba? Yung tatay namin, yung leader ng pamilya na yan, hindi namin kasundo. Ayaw namin sa kanya. Hindi ko naman sinasabi lahat. Pero yung mga anak niya, ayaw na sumunod. Ayaw na sumunod sa kanya. Pero kailangan naming sumunod kasi hindi niya kami papakainin kung hindi kami susunod sa tatay namin. Di ba? That's the analogy. Kung anong nangyayari sa organisasyon namin, ganyan na ganyan, mga kasama. Parang isang pamilya na hindi nagkakasundo. Sabi nung nanay, ganito ganyan. Sabi nung tatay, ganito ganyan. Ganito gawin nyo, mga anak, ganito. Sabi nung mga anak, ayoko yan tayo, ayoko ng ganyan. Yung mga iba, lumayas na sa bahay nila. Pumunta na sa kabilang bahay, di ba? Kasi ayaw na yung nangyayari sa bahay nila. Ayaw na yung nangyayari, ayaw na yung nakikita niya. Ayaw na niya, hindi na niya masikmura yung nakikita niya sa bahay. Diba? Ganon ang nangyayari nga, mga kasama. Ganon ang nangyayari. So, ewan ko kung anong mangyayari sa Pilipinas. Bahala na. Magkanya-kanya na lang tayo. Kapag nagkagulo ang Pilipinas, bahala na. Magkanya-kanyang mag-alsabalutan na lang tayong lahat. Di ba? Ako, pulis ako, pero aaminin ko, hindi ako agree sa nangyayari ngayon. Hindi ako agree sa administrasyon eh. Hindi ko naman sinasabing rebelde ako, pero hindi lang ako sumasang-ayon sa nangyayari. Ayoko yung nangyayari, ha? Ayoko nang nagkakagulo. Kaya nga tinawag kaming mga police officer bilang peacemaker, di ba? We are the peacemaker of this country. At ayaw namin na nagkakagulo kayo. At nagkakagulo tayong lahat, di ba? Pero ang dami kasing nanggugulo eh. Di ba? Kung sino pa dapat yung nagpapatino sa ating lahat, siya pa yung nanggugulo. Diba? Siya pa yung nanggugulo, siya pa yung nagpapasimuno ng gulo sa Pilipinas. Hay. Hindi porke opisyal ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado, dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan, kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo, di ba? Ikaw kayo yung ganya-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo, di ba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba?
Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At wag na wag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Di ba? Gets nyo yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yon? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis tayo hindi dahil lang sa pera. Tandaan niyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang, mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Anong kapalit nun? Prinsipyo mo. Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000. Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Di ba? Kaya tayo nagpulis eh, kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Di ba?
Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. 'Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba para sundin kita? Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Diba? O, may tama daw ako eh. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos, si Sir Bongbong Marcos. Sir, President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Diba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Diba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha. Tandaan mo, Sir President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Dapat nga ikaw nagtatraffic dyan eh. Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagtatraffic dyan eh. Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, diyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagiging boss dyan.